Ang silangang harapan ng ikalawang digmaang pandaigdig ay naging eksena ng di masukat na kalupitan kung saan milyon-milyong buhay ang nawala sa desperadong labanan para sa kontrol ng Europa. Sa gitna ng pagkawasak na ito, ginampanan ng mga kababaihang Sobyet ang isang mahalagang papel sa paglaban sa pagsulong ng mga Nazi. Sinuportahan nila ang makinarya ng digmaan mula sa likuran, ngunit humawak din sila ng armas bilang mga sniper, piloto at mandirigmang nasa unahan. Sa madaling salita, nagkaroon sila ng napakalaking epekto sa digmaang ito. Gayunpaman, ang kanilang katapangan at dedikasyon ay may kakilakilabot na kapalit. Nakalulungkot, ang mga nahulog sa kamay ng mga Aleman ay humarap sa kasuklam-suklam na kapalaran na sumasagisag sa pinakamasasamang di masambit na pangyayari sa digmaan, mula sa pang-aalipusta hanggang sa pagsasamantala. Sa huli, ang lahat ng ito ay nagtutulak sa atin na magtanong, ano ang nangyari sa mga babaeng ito na sa kabila ng kanilang kabayanihan ay nauwi sa pagkabihag sa kamay ng hukbong Aleman? At ano nga ba talaga ang ginawa nila sa mga babaeng ito? Nakalimutang mga sundalo, mga kababaihan sa hukbong Sobyet, noong Hunyo 1941 nang salakayin ng Nazi Germany ang Unyong Sobyet, natagpuan ng pulang hukbo ang sarili nitong kaharap ang isang walang-awang kaaway na naglalayong wasakin hindi lamang ang kanilang sistemang pampulitika, kundi pati na rin sa pinakamalupit na paraan ang kanilang populasyon. Bilang tugon, nanawagan ang Unyong Sobyet sa lahat ng mamamayan nito upang ipagtanggol ang inang bayan, kabilang ang mga kababaihan na tumugon ng maramihan at naging mahalagang bahagi ng makinarya ng militar ng Sobyet. Ang pakikilahok ng mga kababaihan sa hukbong sandatahan ng Sobyet ay walang katulad sa makabagong kasaysayan. Higit sa 800,000 kababaihan ang sumali sa pulang hukbo noong panahon ng digmaan. Ang mga babaeng ito ay gumanap ng mga papel na tradisyonal at sa panahong iyon ay karaniwang para lamang sa mga lalaki. Nilalabanan ang mga stereotype at mga pagkiling sa kasarian. Namukod-tangi ang mga babaeng sundalo bilang mga mapanganib na sniper, matapang na mediko, radio operator, piloto at mga mandirigma sa impanterya. Ang kanilang ambag ay lalong naging makabuluhan sa mga unit ng babaeng sniper at sa mga eskwadron ng abyasyon, kung saan ipinakita nila ang katumpakan at tapang na itinuturing na kapantay o maging mas mataas pa kaysa sa kanilang mga lalaking kasamahan. Kabilang sa mga kababaihang ito, may mga pangalang namumukod-tangi tulad ni Lyudmila Pavlichenko na nagpatumba ng mahigit 300 kaaway bilang isang sniper, at si Marina Raskova na kilala bilang Sobyet na Amelia Earhart na nagtatag ng unit ng babaeng bombardier sa gabi na tinawag ng mga Aleman bilang mga bruha ng gabi. Ang mga matapang na babaeng ito ay lumaban para sa kanilang bayan hanggang sa huli, habang kasabay nito ay nilalabanan din nila upang patunayan ang kanilang kakayahan at wasakin ang mga hadlang sa kasarian sa gitna ng isang mapanirang digmaan at sa isang konserbatibong panahon. Gayunpaman, napakalaki ng mga panganib na kanilang hinarap sa larangan ng digmaan. Bukod sa mga bala at bomba, alam ng mga babaeng mandirigma na ang mahulog sa kamay ng kaaway ay hindi lamang isang pagkatalong militar, kundi isang personal na pagkakondena. Hindi tulad ng mga bihag na lalaki na pinapatay o ipinapadala sa mga kampo ng bilangguan, ang mga kababaihan ay humarap sa isang uri ng karahasang higit pa sa pisikal, isang karahasang naglalayong wasakin ang kanilang pagkatao. Ang pagtrato sa mga bihag na kababaihang Sobyet ay maaring ituring na isang kombinasyon ng ideolohikal na pag-alipusta at matinding misogynia. Gaya ng nalalaman, para sa mga Nazi, ang ideolohiyang komunista ay kasuklam-suklam, at ang mga kababaihang lumaban upang ipagtanggol ito ay itinuturing nilang isang kabalintunaan. Ang ganitong dehumanisadong pananaw ang nagbigay daan sa kanila
upang bigyang katwiran ang mga karumal-dumal na gawain laban sa mga babaeng ito. Ang mga patotoong nakalap makalipas ang maraming taon ay nagbunyag ng mga kasindak-sindak na pangyayaring kanilang dinanas, pampublikong pang-aalipusta, psikolohikal na pagpapahirap at sistematikong sexual na karahasan. Madalas na nagsisimula ang mga kwento ng pagkakabihag dahil sa isang taktikang pagkakamali o isang walang awang pag-iikutan ng mga kaaway. Kapag natukoy ng mga tropang Aleman ang presensya ng mga kababaihan sa hanay ng kanilang mga bihag, agad nila itong inihihiwalay mula sa mga lalaki, sinisimulan ang isang proseso ng pagpapababa sa pagkatao na nag-uumpisa sa pagtanggal ng kanilang dignidad. Para sa mga kababaihang Sobyet, ang pagkakabihag ay hindi lamang isang laban upang makaligtas sa kaaway, kundi pati na rin isang tahimik na laban sa ating sariling isipan, isang pagsisikap na huwag magpatinag sa pagkasira ng kanilang pagkatao at pagkakakilanlan. Sa kabila ng lahat, ipinakita ng mga babaeng ito ang pambihirang tapang sa mga hindi masukat na pagsubok. Pagkabihag at pagkawala ng pagkatao, ideolohiyang Nazi laban sa mga babaeng bilanggong pandigma ng Sobyet. Sa konteksto ng ideolohiyang makinarya ng mga Nazi, nangingibabaw ang paniniwala sa pagiging nakahihigit ng lahi at ang pagdehumanisa sa mga itinuturing nilang mababang uri. Para sa rehimeng Hitler, ang mga sundalong Sobyet ay hindi itinuring bilang mararangal na kalaban, kundi bilang mga nilalang na mas mababa sa tao. Ang pag-alipustang ito ay higit pang naging matindi laban sa mga babaeng mandirigmang Sobyet na tuluyang pinagkaitan ng anumang bahid ng respeto o pagkatao. Pinalaganap ng rehimeng Nazi ang pananaw na ang mga kababaihang Sobyet ay mga taksil sa kanilang pagkababae dahil sa kanilang pakikilahok sa digmaan, at itinuturing din silang tagapagdala ng mga masasamang ideolohiya. Ang ganitong dobleng pagkondena batay sa ideolohiya at kasarian ay nagbigay matwid sa paningin ng mga Nazi sa walang awang pagtrato sa kanila. Hindi tulad ng mga bilanggong pandigma mula sa kanluran gaya ng mga Briton o Amerikano na nakatanggap ng mas maayos na pagtrato dahil sa mga internasyonal na kasunduan, ang mga nabihag na sundalong Sobyet ay humarap sa isang malupit na kapalaran. Ang mga kababaihan sa kanilang bahagi ay nagdusa ng lalong matinding pagpapahirap kung saan pinagsama ang pisikal na pagsasamantala at ganap na pagkakait ng kanilang pagkatao. Mula pa lamang sa sandali ng kanilang pagkabihag, tuluyan ng inalis sa mga babaeng bilanggong Sobyet ang kanilang mga karapatan, pagkakakilanlan at dignidad. Sa mga kampo ng bilangguan, pinipilit silang maghubad sa harap ng mga gwardya na ginagamit ang kahihiyan bilang sandata upang patatagin ang kanilang kapangyarihan. Isang nakaligtas na kinilala bilang Anya S. ang nagsabi, "Tinitingnan nila kami na parang mga hayop. Kahit anong pagpupumiglas o pag-iyak namin, natatawa lang sila dahil para sa kanila, hindi kami tao." Ibinunyag din ng mga patotoo ang hindi pantay na pagtrato sa mga kababaihan mula sa ibang nasyonalidad. Habang ang mga bilanggo mula sa Pransya o Poland, bagamat sa pilitang pinagtatrabaho, ay maaaring makatanggap ng liham o maging ng mga padala mula sa kanilang pamilya, ang mga babaeng Sobyet ay sinadyang ihiwalay at pinagkaitan ng anumang ugnayan sa labas ng kampo. Ang pag-iisa na ito ay isang tangkang burahin ang kanilang pagkakakilanlan, kapwa bilang individual at bilang bahagi ng kanilang bayan, at upang patatagin ang Nazi na pananaw na walang lugar sa mundo ang mga Sobyet. Hindi na nakapagtataka, ang pisikal na kalupitan ay naging bahagi ng kanilang pagkabihag. Ayon sa mga ulat mula sa panahong iyon, ang mga babaeng bilanggong Sobyet ay sistematikong pinahirapan, hindi lamang upang makakuha ng impormasyon, kundi para na rin sa aliwan ng mga gwardya. Pinagkaitan sila ng sapat na pagkain at maayos na kondisyon sa kalinisan na nagdulot ng iba't ibang sakit na bihirang ginamot. Isang bilanggo na kinilala bilang Nina ang nagsalaysay sa kanyang alaala. May mga araw na binibigyan nila kami ng tinapay na tinubuan na ng amag. Kinakain namin ito upang hindi kami mamatay, ngunit bawat kagat ay paalala na sa paningin nila,
kami wala ng halaga kundi mga anino na lamang. Ang pang-aabuso ay ginamit din bilang isang sandata ng digmaan laban sa mga babaeng ito. Ang mga patutuong nakalap ng mga sumunod na mananaliksik ay nagbunyag ng lawak ng mga krimeng ito na nagpapakita hindi lamang ng individual na pagdurusa kundi pati na rin ng isang planadong estratehiya ng psikolohikal na paninira. Para sa mga Nazi, ang ganitong uri ng karahasan ay hindi lamang isang paraan upang supilin ang mga kababaihan, kundi isa ring mensahe ng dominasyon laban sa kanilang mga kaaway. Sa kabila ng matinding kalupitan, may ilan sa kanila na sinubukang panatilihin ang kanilang dignidad sa pamamagitan ng maliliit ngunit makahulugang mga paraan. Ang pagbabahagi ng isang piraso ng tinapay, ang mahina ngunit mapagpalayang pag-awit ng mga kantang Sobyet, o kahit ang matapang na pagtitig sa kanilang mga nang-aapi. Ang mga ito ay naging anyo ng paglaban na, bagamat maliit, ay nagpamalas ng di matitinag na diwa. Itinayo ng rehimeng Nazi ang isang sistemang naglalayong baliin ang mga bilanggong Sobyet, pisikal man o emosyonal. Subalit, ayon sa mga salaysay ng mga nakaligtas tulad ni Tamara Ivanova, na kalaunan ay sumulat, gusto nilang burahin kung sino kami, ngunit hindi nila kayang alisin ang pagmamahal ko sa aking bayan at sa aking mga kababayan. Ipinakikita ng kanyang kwento na kahit sa pinakahindi makataong kalagayan, marami ang nagawang panatilihin ang kanilang pag-asa. Ipinapakita ng madilim na kabanatang ito sa kasaysayan ng kalupitan ng rehimeng Nazi, ngunit itinuturo rin nito sa atin ang pambihirang lakas ng mga kababaihang ito na, sa kabila ng pagharap sa hindi masukat na pagsubok, ay patuloy na lumaban sa kaibuturan ng kanilang pagkatao. Gayunpaman, hindi lamang ito ang mga kinaharap ng mga kababaihang Sobyet na nahulog sa kamay ng hukbong Aleman. Kabangisan mula sa loob, karahasang pangkasarian at sekswal na karahasan sa Ikatlong Reich. Ginamit ang sekswal na karahasan bilang isang sandata ng digmaan upang supilin, hiyain at alisin ang pagkatao ng mga babaeng bilanggong Sobyet. Ang gawaing ito, bagamat hindi formal na nakasaad sa mga dokumento, ay tahimik na pinalaganap sa loob ng puwersang Aleman. Ang mga nabihag na kababaihang Sobyet ay nakaranas ng isang antas ng kalupitang hindi pa nasaksihan noon, kung saan ang kanilang mga katawan ay naging larangan ng labanan para sa ideolohikal na dominasyon at pagpapakita ng kapangyarihan. Pinaniniwalaang ang sekswal na karahasan noong ikalawang digmaang pandaigdig ay hindi lamang isang individual na kilos ng mga sundalong walang kontrol. Ito ay isang estratehiyang naglalayong sirain ang moral ng kaaway at wasakin ang diwa ng mga lumaban para sa Unyong Sobyet. Ang mga historiador tulad ni Anthony Beevor ay nagdokumento kung paano itinuring ng mga tropang Nazi ang mga babaeng Sobyet bilang mga target ng dobleng paghihiganti. Dahil sila ay mga komunista at dahil nangahas silang labagin ang tradisyonal na papel ng kababaihan sa pamamagitan ng pakikidigma. Mula sa sandali ng kanilang pagkabihag, maraming kababaihang Sobyet ang naging biktima ng sekswal na pang-aabuso. Ang mga kalagayan sa pagkakabihag ay hindi lamang nagbigay daan sa mga pang-aabusong ito, kundi lalo pang nagpapatibay sa normalisasyon nito. Isang ulat mula sa Red Cross noong 1943 ang naglalarawan, madalas piliin ang mga babaeng bilanggong Sobyet para sa interogasyon, isang euphemism na tumutukoy sa pisikal at sekswal na pang-aabuso na nagiiwan sa kanila ng mga sugat hindi lamang sa katawan kundi pati sa diwa. Si Marina Petrovna na nabihag noong 1942 ay naglahad ng kanyang karanasan makalipas ang maraming taon. Ikinulong nila kami sa isang silid. Isang opisyal ang nagsabing papagsalitain nila kami. Ngunit hindi sila naghahanap ng impormasyon. Gusto lang nila kaming sirain. Inilalarawan ng kanyang mga salita ang realidad ng maraming babaeng bilanggo. Hindi sila itinuring bilang mga tao, kundi bilang mga kasangkapan upang bigyang lugod ang pagkagahaman ng kanilang mga bihag.
Sa mga kampong piitan at konsentrasyon, ang sexual na karahasan ay naging bahagi ng isang mas malawak na patakaran ng pagdehumanisa. Sa maraming pagkakataon, pinipilit ang mga babaeng bilanggo na maghubad sa harap ng mga sundalo na ininspeksyon sila na parang mga gamit. Isang nakakikilabot na pahayag mula sa talaarawan ng isang opisyal ng Nazi, si Wilhelm von H., ang nagbunyag na ang ilang kababaihan ay minarkahan ng mga numero sa kanilang hubad na balat bilang paraan ng paglalagda sa kanila bago sila pagsamantalahan. Sa Auschwitz, Bergen-Belsen at iba pang mga kampo, ang mga nabihag na kababaihan ay madalas dalhin sa mga espesyal na barracks na kilala sa mga sundalo bilang mga selda ng aliw. Bagamat formal na idinadahilan na ang mga ito ay mga lugar ng trabaho, batid na maraming bilanggo ang hindi na nakalabas mula sa mga barracks na ito ng buhay. Nagbibigay liwanag sa katotohanan ito ang testimonya ni Valentina Grigorieva na nabihag at dinala sa isang kampo sa silangang Prussia. May mga gabi na sinusubukan naming magtago, naghuhukay ng mga butas sa ilalim ng kama o nagpapanggap na may sakit, ngunit lagi nila kaming natutunton. Hindi kami mga babae para sa kanila. Kami ay mga anino na maaari nilang yurakan anumang oras na kanilang naisin. Isa pang natatanging kaso ay ang kay Olga P. na ginawang sapilitang manggagawa sa isang pabrika malapit sa Dachau. Makalipas ang maraming taon, kanyang isinaysay kung paano pipiliin ng mga sundalo ang pinakabatang kababaihan sa pagtatapos ng bawat shift para sa kanilang gabi-gabing aliwan. Bawat araw ay isang hatol sa kamatayan, aniya. Batid ng mga Nazi ang epekto nito sa isipan ng tao at lumampas ang paggamit ng ganitong uri ng karahasan sa pisikal na pananakit. Ang mga babaeng bilanggo ay nagdusa ng matinding psikolohikal na pagbagsak na nagtulak sa marami sa pagkawala ng pag-asa at maging ng kagustuhang mabuhay. Marami ang nagkasakit na mga sakit tulad ng syphilis na hindi lamang nagpahina sa kanilang katawan kundi lalo pang nagbigay daan sa karagdagang panghahamak. Isang doktor na Sobyet na nagsiyasat sa mga nakaligtas noong 1945 ang naglarawan ng kalagayan ng maraming babaeng bumalik mula sa pagkakabihag. Nalagasan sila ng buhok, may mga bali na hindi gumaling at nagpapakita ng matinding sintomas ng malnutrisyon. Ngunit ang pinakamatinding bagay na tumatak sa akin ay ang kanilang tingin, isang hungkag na tingin na para bang wala na sila sa mundong ito. Pinalala ng ipinatupad na pag-iisa ng mga Nazi ang kanilang pagdurusa. Hindi maaaring magtiwala ang mga babae kahit sa kanilang kapwa bilanggo dahil sa takot na ipagkanulo. Ang sapilitang pagkakahiwalay na ito ay nagdulot ng isang kapaligiran ng matinding kalungkutan at sakit. Ayon sa mga bagong pananaliksik, ginamit din ng ilang opisyal ng Nazi ang sexual na pang-aabuso upang makakuha ng impormasyon mula sa mga babaeng bilanggo. Sa mga dokumentong isiniwalat mula sa mga German archives noong 2017, may ebidensyang ilang kababaihang Sobyet ang sumailalim sa sexual na pagpapahirap upang tuluyang masira ang kanilang emosyonal na estado bago ang interogasyon. Isa sa mga pinakakilabot na kaso ay ang tungkol sa isang babaeng nakilala lamang bilang Tanya na nabihag matapos ang isang pananambang. Isiniwalat sa mga tala na kabilang sa kanyang torture ang pisikal at sexual na pagputol ng kanyang katawan, ngunit sa kabila nito, hindi siya kailanman nagbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang unit militar. Maging ang kanyang mga bihag ay nagulat sa kanyang hindi matinag na pananahimik ayon sa isang ulat na nilagdaan ng isang komandante ng Aleman na naglarawan sa kanyang matigas na katahimikan. Sa kabila ng tindi ng mga krimeng ito, iilan lamang sa mga may sala ang naparusahan. Sa mga pagsubok sa Nuremberg, hindi tinuring ang sexual na karahasan bilang isang partikular na krimen, kaya maraming nakaligtas ang nanatiling walang tinig at walang hustisyang natanggap. Ang kakulangang ito sa kasaysayan ay matinding pinuna ng mga modernong historiador at aktivista na nagsasabing ang pagkilala sa mga krimeng ito ay mahalaga upang maparangalan ang alaala ng mga biktima. Ang mga salita ni Irina Zaitseva,
isa sa iilang kababaihang nagbigay ng testimonya sa isang hukuman ng Sobyet noong 1947 ay sumasalamin sa kawalang katarungan. Ginamit nila kami, sinira nila kami, at pagkatapos ay kinalimutan nila kami. Sino ang magsasalita para sa amin ngayon? Bagamat maraming sundalo ang nagdusa sa katahimikan, may ilan na nakahanap ng paraan upang mabuhay at muling buuin ang kanilang buhay. Ang kanilang mga salaysay ay nagsisilbing patunay ng kakayahan ng tao na lumaban sa harap ng matinding kabangisan. Kamanghamanghang isipin kung paanong hindi nagtagumpay ang sexual na karahasang ito sa tuluyang pagsira sa diwa ng mga babaeng ito, na ang kanilang alaala ay nananatiling isang sagisag ng paglaban sa gitna ng ganap na pagdehumanisa. Sa pilitang paggawa sa Reich, pangaalipin, ang sistemang Nazi ng sapilitang paggawa ay isa sa mga pangunahing kasangkapan na nagpapanatili sa kanilang pagsisikap sa digmaan. Habang ipinapadala ang mga lalaking Aleman sa harapan ng labanan, kinailangan ng Reich na palitan ang lakas paggawa sa mga pabrika, sakahan at iba pang mahahalagang industriya. Sa kontekstong ito, ang mga nabihag na kababaihang Sobyet ay naging isang mapagkukunan na walang awang sinamantala. Inilipat ng libu-libong milya mula sa kanilang mga tahanan, natagpuan ng mga babaeng ito ang kanilang sarili na nakulong sa isang siklo ng labis na paggawa, gutom at di makataong kondisyon ng pamumuhay. Mahalagang banggitin na bagamat ang kapalaran ng maraming nabanggit na bilanggong babae ay kinabibilangan ng sexual na karahasan, ang mga itinakda para sa sapilitang paggawa ay humarap sa ibang uri ng bangungot. Bagamat hindi ginamit ang kanilang mga katawan bilang sandata ng direktang pangahamak, iniwan sa kanila ng pisikal na pagkapagod at pagsasamantala ang isang hindi mapapawing sugat. Mula sa mga unang buwan ng pananakop ng mga Aleman sa Unyong Sobyet, libu-libong kababaihan ang nabihag ng mga puwersang Nazi at tinatakan bilang mga kinakailangang manggagawa para sa pagsisikap ng Reich. Ang mga bilanggong ito ay isinakay sa mga tren ng kargamento sa mga kondisyong halos hindi nagpapanatili ng kanilang buhay. Isang ulat ng mga Aleman mula sa 1942 ang naglalarawan kung paano pinilit ang mga bilanggo na maglakbay sa loob ng ilang linggo nang walang sapat na pagkain o tubig, habang tiniis ang matinding lamig ng taglamig. Pagdating sa kanilang destinasyon, ipinamamahagi ang mga kababaihan sa mga pabrika ng armas, sakahan at mga industrial na pagawaan. Sa maraming kaso, direktang konektado ang mga pasilidad na ito sa pagsisikap sa digmaan. Isang kilalang halimbawa ay ang pabrika ng Messerschmitt sa Augsburg, kung saan inaassemble ang mga eroplanong pandigma. Dito, daan-daang bilanggong Sobyet ang nagtrabaho ng hanggang 16 na oras bawat araw sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng mga armadong gwardiya. Si Tatiana M., isang bilanggo na nakaligtas sa paggawa sa isang pabrika ng bala, ay naglarawan ng kanyang karanasan. Ginising kami bago magbukang liwayway at dinala sa trabaho ng nakapila na parang mga hayop. Nakakabingi ang ingay ng mga makina at nanginginig kami sa sobrang pagod. Ngunit alam namin na kung babagsak kami, hihilahin kami palabas at hindi na muling makikita ang aming mga kasamahan. Ang buhay sa mga kampo ng sapilitang paggawa ay isang patuloy na pakikibaka para sa kaligtasan. Ang mga kababaihan ay ikinulong sa siksikang mga barong-barong na yari sa marupok na kahoy at walang maayos na pagpainit. Sa taglamig, bumabagsak ang temperatura sa mas mababa pa sa -20 degrees Celsius, kaya't natutulog ang marami ng magkakayakap upang mapanatili ang kaunting init ng katawan. Kapos at mababa ang kalidad ng pagkain. Ang isang tipikal na rasyon ay binubuo ng isang piraso ng matigas na tinapay at isang matubig na sopas na gawa sa balat ng patatas. Dahil sa ganitong dieta at labis na oras ng paggawa, mabilis na nanghihina ang mga bilanggo. Isang patotoo mula kay Galina F. na nagtrabaho sa isang sakahan sa Bavaria ang naglalarawan ng mga kalagayang ito.
Napakaliit ng ibinibigay nilang pagkain, kaya minsan sinusubukan naming magnakaw ng balat ng bet o anumang makakain na makita namin sa lupa. Ngunit kung mahuli kami, binubugbog kami ng mga guwardiya o pinaparusahan sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng rasyon sa loob ng maraming araw. Karaniwan ang sakit at halos walang serbisyong medikal. Mabilis na kumalat sa mga barong-barong ang pulmonya, tuberculosis at iba't ibang impeksyon dahil sa kawalan ng kalinisan. Ayon sa mga ulat ng mga nakaligtas, maraming kababaihan ang hindi na nakapagpatuloy sa pagtatrabaho dahil sa sobrang panghihina at inilipat sa ibang pasilidad kung saan kakaunti lamang ang nakabalik. Ang paggawa ng mga babaeng bilanggo ng Sobyet ay hindi lamang sumuporta sa ekonomiyang pandigma ng Alemanya, kundi tuwirang nakatulong din sa produksyon ng militar. Sa mga pabrika ng armas, pinilit ang mga kababaihan na mag-assemble ng mga bala, eroplanong pandigma at mga tangke. Mga kagamitang kalaunan ay ginamit laban sa kanilang sariling bayan. Sa kabila nito, may ilang bilanggo na nagtangkang sirain ang pagsisikap sa digmaan mula sa loob. May mga naitalang kaso kung saan sadyang nagdagdag ng depekto ang mga kababaihan sa mga bala o nilimitahan ang bilis ng paggawa ng mahahalagang piyesa. Isang bilanggo na kinilala bilang Lena F. ang nagsalaysay makalipas ang maraming taon. Alam naming ang aming mga kamay ang gumagawa ng kamatayan ng aming mga kababayan. Kaya minsan, sinasadya naming baluktutin ang isang bahagi o hindi higpitan ng tama ang isang tornilyo. Mapanganib ito, ngunit iyon ang paraan namin ng paglaban. Nakakagulat, may ilang bilanggo na nagawang makipag-ugnayan sa mga manggagawang Aleman na hindi kaalyado ng rehimeng Nazi. Sa ilang bihirang kaso, tinulungan sila ng mga manggagawang ito sa pamamagitan ng pagtatago ng mga depektibong piyesa o pagbabahagi ng kaunting pagkain. Bagamat bihira, ang ganitong mga kilos ng pagkatao ay nagsilbing kaunting liwanag sa gitna ng kawalang pag-asa. Bagamat isang napakalupit na kapalaran ang sapilitang paggawa, maraming kababaihan ang nakaramdam na sila ay nakaligtas sa mas matinding pagdurusa. Ang pisikal na pagsasamantala, bagamat mabagsik, ay nagbigay sa kanila ng kahit kaunting pag-asa ng kaligtasan, di tulad ng mga paulit-ulit na ginahasa o inabuso sa mga espesyal na barong-barong. Isang dokumento ng pulang hukbo mula sa 1943 na batay sa mga panayam sa mga napalaya na bilanggo ay nagsasaad, mas malaki ang posibilidad na makabalik ng buhay ang mga babaeng itinalaga sa mga pabrika o sakahan. Bagamat malupit ang kanilang buhay, hindi sila dumanas ng parehong antas ng psikolohikal na pagpapahirap tulad ng mga ipinadala sa mga espesyal na barong-barong. Gayunpaman, napakalaki ng emosyonal na pinsala ng sapilitang paggawa. Maraming bilanggo ang nakadama ng pagtataksil sa kanilang bayan kahit pa napilitan lamang silang magtrabaho para sa kaaway. Iniwan ng ganitong karanasan ang malalim na psikolohikal na sugat na dala ng marami sa kanila sa buong buhay nila. Ang digmaang Aleman ay itinayo sa likod ng mga kababaihang ito na ang kwento ay nananatiling isang babala kung gaano kalayo ang kayang abutin ng dehumanisasyon sa panahon ng digmaan. Pagtutol sa impyerno, mga kwento ng katapangan at pag-aaklas. Sa gitna ng pinakamalupit na kalagayan na maaaring maisip, nakahanap ng mga paraan ang mga kababaihang Sobyet na bihag sa ilalim ng rehimeng Nazi upang lumaban, hindi lamang upang mabuhay, kundi upang labanan ang kanilang mga nangaapi. Sa kabila ng patuloy na panganib, ipinamalas ng mga babaeng ito ang pambihirang katapangan, lumilikha ng mga lihim na network, nagpaplano ng pagtakas at sinasabotahe ang mga operasyon ng Nazi. Ang kanilang paglaban, aktibo man o hindi, ay patunay ng tatag ng tao sa harap ng ganap na pang-aapi. Isa sa pinakakaraniwang anyo ng aktibong paglaban ay ang paninira sa loob mismo ng mga kampo ng paggawa at pabrika. Bagamat inilalagay sa panganib ang kanilang mga buhay, maraming bilanggo ang sadyang sumisira ng mga kagamitan, binabago ang tapos ng produkto o pinapabagal ang mga proseso ng produksyon.
Isang makasaysayang halimbawa ang naganap sa isang pabrika ng bala malapit sa Hamburg, kung saan isang pangkat ng mga kababaihang Sobyet ang sadyang nagpasok ng mga depekto sa mga ginawang bala. Kabilang sa kanila si Larissa Z na naglahad ng kanyang karanasan makalipas ang maraming taon. Alam namin na bawat balang hindi maayos ang pagkakagawa ay maaaring magligtas ng isang buhay sa harapan ng labanan. Ito ang paraan namin ng patuloy na pakikibaka. Isa pang halimbawa ng paglaban ang naganap sa isang sakahan sa Rhineland, kung saan sinabotahe ng mga bilanggong kababaihan ang mga pananim sa pamamagitan ng maling pagtatanim ng mga buto o hindi sapat na pagbabaon nito sa lupa upang mapinsala ng lamig. Bagamat napansin ng mga gwardya ang epekto, madalas silang nabigong tukuyin kung sino ang responsable dahil sa matibay na pagkakaisa ng mga manggagawa. Sa kabila ng pagnanais ng mga Nazi na gawing hiwalay at walang pag-asa ang kanilang mga bilanggo, nakabuo ng mga lihim na network ang mga kababaihang Sobyet upang suportahan ang isa't isa at mapanatili ang kanilang pagkatao. Ang mga grupong ito ay nag-organisa ng maliliit na kilos ng paglaban, nagbabahagi ng pagkain, damit o gamot at nagpapanatili ng pag-asa sa pamamagitan ng lihim na komunikasyon. Sa Ravensbrück, isang kampo na eksklusibong para sa mga kababaihan, isang pangkat ng mga bilanggong Sobyet ang nagtatag ng isang lihim na sistema ng pagpupuslit ng mga liham at maliliit na paketeng may laman. Isa sa mga nakaligtas, si Anastasia P., ay naalala kung paanong ang isang simpleng mensahe ay maaaring magpanumbalik ng pag-asa. Nakatanggap ako ng isang liham na may nakasulat na, "Malakas pa rin tayo." Walang lagda, ngunit alam kong hindi ako nag-iisa. Mas makapangyarihan pa ang mga mensaheng ito kaysa sa anumang sandata. Sa ilang kampo, nakipagtulungan din ang mga lihim na network sa mga manggagawang mula sa iba't ibang bansa. Sa Bergen-Belsen, natuklasang nagtutulungan ang mga kababaihang Sobyet at Polish upang magpalitan ng impormasyon at sirain ang supply ng pagkain na nakalaan para sa mga guwardya. Ang ganitong uri ng kooperasyon, bagamat bihira, ay nagpakita na maaaring lampasan ng pagkakaisa ang mga hadlang na itinakda ng rehimeng Nazi. Bagamat lubhang mahirap tumakas mula sa mga kampo ng Nazi, may ilang bilanggo na nagawang magplano at isakatuparan ng kanilang pagtakas. Isa sa pinakakapansin-pansing kwento ay ang kay Natalia G. na, kasama ang dalawa pang bilanggo, ay humukay ng isang lagusan mula sa isang barong-barong sa isang kampo malapit sa Warsaw. Makitid at madilim ang lagusan. Palit-palitan kaming humuhukay sa gabi gamit ang mga kutsarang itinago namin. Tumagal ito ng ilang linggo, ngunit sa wakas, nakalaya kami. Inalala ni Natalia sa isang panayam noong 1950. Nakaiwas sa mga gwardya ang 3 kababaihan at nakarating sa isang kalapit na nayon kung saan tinulungan sila ng mga magsasakang Polish na sumali sa lokal na kilusan ng paglaban. Sa isa pang naitalang kaso noong 1944, isang pangkat ng mga bilanggong babae na isinakay sa tren patungo sa Alemanya ang nagawang palayain ang kanilang sarili mula sa mga tanikala gamit ang mga improbisadong kasangkapan at tumalon mula sa umaandar na tren. Bagamat marami ang nahuli o napatay, ilan sa kanila ang nakatakas at sumali sa mga gerilyang Sobyet. Sa kasalukuyan, may mga bagong pananaliksik na nagbunyag ng isang halos hindi kilalang kaso ng paglaban sa loob ng isang kampo sa Bavaria, kung saan nagdaos ng isang tahimik na welga ang mga bilanggong Sobyet. Sa loob ng ilang araw, nagkunwari silang may sakit o masyadong mahina upang magtrabaho, kaya't naparalisa ang produksyon sa isang pabrika ng piyesang militar. Ayon sa mga tala, natakot ang mga supervisor ng Nazi na mawalan ng buong lakas paggawa, kaya't bahagyang pinabuti ang rasyon ng pagkain upang maiwasan ang higit pang pagkakasakit. Isa pang kapansin-pansing detalye mula sa mga declassified na dokumento ang paggamit ng musika at panitikan bilang anyo ng paglaban. Sa isang kampo malapit sa Leipzig, nagsasagawa ng lihim na pagpupulong sa gabi ang mga kababaihan kung saan inaawit nila ang mga kantang bayan ng Sobyet o binibigkas ang mga tulang isinulat sa mga piraso ng papel na kanilang napulot. Bagamat
Tila maliit na bagay, ang mga gawaing ito ay tumulong upang mapanatili ang kanilang pagkakakilanlang pangkultura at salungatin ang dehumanisasyong ipinataw ng mga Nazi. Ang paglaban ng mga bilanggo ay hindi lamang nagpahirap sa mga operasyon ng Nazi, kundi nagsilbi ring patunay na kahit sa pinakamalupit na kalagayan, posible pa ring ipaglaban ang dignidad at pagkatao. Bagamat marami sa mga kababaihang ito ang nagbayad ng napakataas na halaga para sa kanilang katapangan, ang kanilang mga kilos ay nagbigay inspirasyon sa iba at nag-iwan ng isang pamana ng tapang na nananatili hanggang ngayon. Ang mga salita ni Olga S., isang nakaligtas na tumulong sa pagsabotahe ng isang pabrika ng armas, ay nagbubuod sa diwang ito. Hindi namin napili kung saan kami naroroon o kung ano ang ginawa sa amin, ngunit maaari naming piliin kung paano kami tutugon. At ang aming tugon ay ang hindi kailanman sumuko. Ang wakas ng impyerno o ang simula ng isa pang impyerno, kalayaan at ang dungis ng pagbabalik. Ang paglaya ng mga bilanggong Sobyet ay nagtapos sa isang madilim na kabanata ngunit hindi sa kanilang pagdurusa. Habang sumulong ang mga puwersang alyado at Sobyet sa sinakop na teritoryo, natuklasan ang mga kampo ng konsentrasyon at sa pilitang paggawa na nagbunyag ng mga karumaldumal na krimen na naganap doon. Gayunpaman, para sa marami sa mga napalaya na kababaihan, ang pag-asa na makabalik sa kanilang tahanan ay mabilis na naging isang panibagong pakikibaka, pagtanggi, kawalan ng tiwala at kahirapang makabalik sa lipunan. Nang palayain ng mga alyado at hukbong Sobyet ang mga kampo, ang mga bilanggong Sobyet ay nasa kaawa-awang kalagayan. Malnourished, may sakit, at labis na pinahirapan ng trauma, marami ang halos hindi na makalakad. Ang mga naunang ulat ng mga doktor ng militar ng alyado ay naglalarawan sa mga nakaligtas bilang mga anino ng tao, mahina at walang lakas. Isa sa mga kasong ito ay si Yulia P. na pinalaya noong 1945 ng mga tropang Amerikano sa Alemanya. Nang dumating sila, tinitigan nila kami na may halong pagkagimbal. Binigyan nila kami ng mga kumot, ngunit hindi namin alam kung lalapitan namin sila. Sa paglipas ng mga taon, natutunan naming matakot sa mga sundalo, saan man sila nagmula. Para sa ilan, ang pagtatapos ng kanilang pagkakabihag ay simula ng kanilang paghilom, ngunit para sa iba, ang paglaya ay nagdala ng bagong damdamin ng kawalang katiyakan at takot. Sa Unyong Sobyet, ang pagbabalik ng mga bihag ay sinalubong ng kawalan ng tiwala mula sa rehimeng Stalin. Sa ilalim ng ideolohiyang Sobyet, ang mga nabihag ay tiningnan ng may hinala, itinuturing na posibleng nadungisa ng impluwensya ng kaaway. Ang mga kababaihang ito na nagtiis ng mga taon ng pang-aabuso at panghahamak ay tinanggap bilang mga pinaghihinalaan sa halip na mga bayani. Isang atas na inilabas noong 1943 ng rehimeng Sobyet ang nagsasaad na sinumang nabihag ay dapat imbestigahan para sa posibleng pagtataksil. Marami sa mga napalaya na kababaihan ay dumaan sa matinding interogasyon ng NKVD, ang Komisyon ng Bayan para sa mga panloob na gawain, at pagkatapos ay ipinadala sa mga kampong pangsalain. Ang ilan ay hinatulan pa ng sapilitang paggawa sa mga gulag batay sa walang basehang paratang ng pakikipagsabwatan sa kaaway. Si Elena F., isang bilanggo na napalaya noong 1944 ay naglahad ng kanyang karanasan makalipas ang maraming taon. Nang bumalik ako, walang mga pagdiriwang. Sa halip na yakap, mga tanong ang bumungad sa akin. Tinrato ako na parang ipinagkanulo ko ang aking bayan. Pakiramdam ko parang nahulog lang ako sa panibagong pagkakabilanggo. Ang mga kababaihang nakaiwas sa mga gulag ay humarap sa napakalaking pagsubok sa muling pagtatayo ng kanilang buhay. Marami ang bumalik sa mga komunidad na tumingin sa kanila nang may panlalait o sinisi sila sa kanilang sariling kaligtasan. Sa isang lipunang labis na binagabag ng digmaan, ang ideya na may mga nakaligtas sa mga kampo ng Nazi ay sinalubong ng hinala. Pinalakas pa ng opisyal na propaganda na naglalarawan sa mga dating bihag bilang mga potensyal na traidor.
Hindi lamang ang mga kababaihan mismo ang naapektuhan ng dungis na ito, kundi pati na rin ang kanilang mga pamilya. Ang ilang kamag-anak ay pinili na huwag silang tanggapin, natatakot sa posibleng parusa mula sa Estado. Marami sa mga kababaihang ito ang nagbago ng pangalan o lumipat sa malalayong lugar upang magsimulang muli, malayo sa mga nakakakilala sa kanila. Si Marina R., na bumalik sa Leningrad noong 1945 ay naglahad kung paano siya itinakwil ng kanyang pamilya. Sabi ng aking ina, "Ikaw ay isang kahihiyan para sa amin. Hindi namin alam kung ano ang ginawa mo para mabuhay. Hindi ko akalain na pati sa sarili kong tahanan ay kailangan ko ring ipaglaban ang aking dignidad. Bagamat karamihan sa mga kwento ay puno ng sakit, may mga pagkakataon ding natagpuan ng mga kababaihan ang mga komunidad na handang tumulong sa kanila." Sa ilang mga rural na nayon, ang mga nakaligtas ay sumali sa mga kooperatibang pang-agrikultura kung saan nakapagtrabaho sila ng hindi gaanong tinatanong tungkol sa kanilang nakaraan. Mayroon ding mga organisasyon ng veterano na nagtangkang magbigay ng emosyonal at material na suporta sa mga dating bilanggo, bagamat ang mga inisyatibang ito ay limitado at madalas na kontrolado ng Estado. Isang natatanging kwento ang kay Natalia K. na nakapagpatuloy bilang isang guro sa isang paaralan sa Kanayunan matapos niyang itago ang kanyang naging pagkabihag. Sa loob ng mga dekada, hindi niya kailanman binanggit ang kanyang karanasan hanggang sa wakas ay ibinahagi niya ito sa kanyang mga estudyante noong 1980. Sinabi ko sa kanila dahil ayokong makalimutan nila kung ano ang nangyari. Pero sinabi ko rin ito dahil gusto kong malaman nila na ang pagkaligtas ay hindi pagtataksil, kundi isang tagumpay. Sa mga dokumentong declassified sa mga nagdaang taon, nabunyag na may ilang mga napalayang bilanggo na nakahanap ng malikhaing paraan upang maitago ang kanilang nakaraan. Kilala ang ilan sa kanila na peke ang mga dokumento sa tulong ng mga dating partisan, habang ang iba naman ay nag-imbento ng mga kwentong nagsasabing sila ay nakatakas mula sa kaaway bago pa man mahuli. Isang partikular na kagiliw-giliw na natuklasan ang isang talaarawan na natagpuan sa isang abandonadong barong-barong malapit sa Minsk na pagmamay-ari ng isang bilanggo na nakilala lamang bilang T. Sa kanyang mga pahina, isinulat niya kung paano niya binalak kumbinsihin ang mga autoridad ng Sobyet na siya ay isang espya matapos mahuli, isang kasinungalingang malamang na nagligtas sa kanyang buhay. Dinala ng mga napalayang bilanggong Sobyet ang bigat ng kanilang karanasan sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Marami ang namuhay sa katahimikan, takot sa mga panlipunan at pampulitikang epekto ng pagsisiwalat ng kanilang kwento. Lumipas lamang ang mga dekada matapos bumagsak ang Unyong Sobyet nang magsimulang ibahagi ng ilan sa kanila ang kanilang mga patotoo sa publiko. Ang pagbabalik sa tahanan ay dapat sanay isang sandali ng tagumpay, ngunit para sa mga kababaihang ito ay naging simula ng isang bagong laban, ang mabawi ang kanilang buhay at dignidad sa isang lipunang mas piniling limutin ang kanilang sakripisyo. Gaya ng sinabi ni Irina P., isang nakaligtas, "Lumaban kami laban sa mga Nazi sa loob ng mga kampo. Ngunit nang bumalik kami, kinailangan naming lumaban laban sa sarili naming bayan upang patunayan na kami ay walang kasalanan." Ang pangyayaring ito, na dinanas ng di mabilang na kababaihang Sobyet, ay nagtutulak sa ating pag-isip kung maaaring iniwan nga nila ang isang impyerno upang pumasok sa isa pang impyerno. Ang panghahamak ng kanilang mga mahal sa buhay at kaibigan, pati na rin ang pampulitikang pang-aalipusta kung saan sila ay itinuring na mga traidor sa kanilang sariling bayan kahit na sa katunayan sila ay napilitang magtrabaho para sa kaaway. Hindi may paliwanag na kawalang katarungan, mga krimen laban sa mga bilanggong babae sa mga paglilitis pagkatapos ng digmaan. Walang dudang iniwan ng ikalawang digmaang pandaigdig ang isang pamana ng takot at pagdurusa na mahirap tanggapin, at ang mga paglilitis sa Nuremberg ay naging isang walang kapantay na pagtatangka upang ipanagot ang mga nasa likod ng mga kalupitang ginawa ng rehimeng Nazi. Gayunpaman,
Sa kabila ng mga pagsisikap na idokumento at usigin ang mga krimen sa digmaan, ang mga partikular na krimeng ginawa laban sa mga bilanggong babaeng Sobyet, lalo na ang sexual na karahasan at di makataong pagsasamantala, ay nanatiling halos hindi nabigyang pansin. Ang mga paglilitis sa Nuremberg na ginanap sa pagitan ng 1,900 at 45 at 1,900 at 46 ay tumuon sa mga krimen sa digmaan, mga krimen laban sa sangkatauhan at henosidyo. Gayunpaman, ang sexual na karahasan ay hindi itinuring bilang isang partikular na krimen. Ang mga bilanggong babaeng Sobyet na dumanas ng pang-aabuso ay hindi tinawag upang magpatotoo, at ang kanilang mga karanasan ay nanatiling hindi nakikita sa ilalim ng isang mas malawak na naratibo ng mga krimen ng Nazi. Ang pagsusuri sa mga tala ng paglilitis sa Nuremberg ay nagpapakita na bagamat nabanggit sa ilang testimonya ang panggagahasa at iba pang anyo ng pang-aabuso, hindi ito itinuring bilang pangunahing ebidensya. Ayon sa historiador na si Wendy Lower, ang sexual na karahasan laban sa mga bilanggong babae ay itinuring bilang pangalawang pinsala lamang, hindi bilang isang sistematikong gawa ng digmaan. Ang pagkukulang na ito ay nagpapatuloy sa pananahimik tungkol sa mga biktima. Ang kaso ng Ravensbrück, isang kampong eksklusibo para sa mga kababaihan, ay isa sa iilang pagkakataon kung saan ipinakita ang ebidensya na may kaugnayan sa sexual na pang-aabuso. Gayunpaman, ang mga may sala ay hindi kinasuhan para sa partikular na mga krimeng ito, at nanatiling kulang ang hustisya para sa mga biktima. Makalipas ang ilang dekada mula sa mga paglilitis, sinimulang punan ng mga historiador ang mga puwang na naiwan ng mga hukuman pagkatapos ng digmaan. Ang pagbubukas ng mga arkibo sa dating Unyong Sobyet at Alemanya ay nagbigay daan sa mga mananaliksik upang makuha ang mga dokumentong nagbunyag ng lawak ng mga krimen laban sa mga bilanggong babaeng Sobyet. Noong 1972, isang pangkat ng mga iskolar mula sa Russia ang naglimbag ng isang detalyadong ulat tungkol sa kalagayan ng mga bilanggong babaeng Sobyet sa mga kampo ng Nazi. Kasama sa ulat na ito ang mga testimonya na dating hindi pa nailalathala, tulad ng kay Zinaida Pimes na naglahad kung paano sila ginamit sa mga medikal na eksperimento sa Ravensbrück. Ini-injectionan kami ng mga chemical na hindi namin naiintindihan. Pagkatapos noon, namaga ang aming mga binti at ang ilan sa amin ay hindi na muling nakalakad. Walang sino mang nagpapaliwanag sa amin. Para kaming mga bagay na sinusubukan lamang. Itinampok din sa ulat kung paano ginamit ang sexual na karahasan bilang isang kasangkapan ng dominasyon, ngunit binigyang diin na bihirang makarating ang mga kwentong ito sa hukuman dahil sa kahihiyan at dungis na kinaharap ng mga biktima, kapwa sa Unyong Sobyet at sa kanlurang Europa. Ang lugar ng mga bilanggong babaeng Sobyet sa kolektibong alaala ng ikalawang digmaang pandaigdig ay naging komplikado at madalas na nasa gilid lamang ng kasaysayan. Sa Unyong Sobyet, nakatuon ang opisyal na naratibo sa bayanit matatag na paglaban ng pulang hukbo, kaya't ang pagdurusa ng mga bilanggong babae ay itinuturing na isang hindi komportabling paksa na hindi angkop sa matagumpay na imahe ng bansa. Sa loob ng mga dekada, hindi isinama sa mga opisyal na tala at mga alaala ng digmaan ang kwento ng mga kababaihang ito. Maging sa Alemanya, kung saan sentro ang alaala ng Holocaust at mga krimen ng digmaang Nazi, mas kaunting atensyon ang ibinigay sa karanasan ng mga bilanggong babaeng Sobyet kumpara sa ibang mga biktima. Sa mga nagdaang taon, may ilang proyekto ng mga alaala na nagtangkang itama ang kakulangang ito. Noong 2005, isang pangkat ng mga historiador sa Alemanya ang naglunsad ng isang alaala sa Berlin na inialay sa mga kababaihang bilanggong pandigma, kabilang ang mga kababaihang Sobyet. Ang inskripsyon sa alaala ay naglalaman ng isang pahayag mula sa testimonya ni Lyudmila P. Kinuha nila ang lahat mula sa amin, ngunit hindi nila kayang alisin ang aming pagkatao. Gayunpaman, isang kamakailang natuklasan sa mga arkibo ng pandaigdigang Pulang Krus
ang nagbunyag ng mga liham sa pagitan ng mga opisyal ng alyado na tinatalakay ang kahirapan sa paghawak ng mga testimonya ng sexual na karahasan sa panahon ng mga paglilitis. Sa isang liham na may petsang 1,946, isang opisyal ang nagpahayag ng pag-aalala na ang ganitong mga ulat ay maaaring ilayo ang pansin mula sa mas malalaking krimen. Ipinapakita ng ganitong pananaw ang paniniwala noong panahong iyon na hindi prioridad ang pang-aabuso laban sa mga kababaihan sa paghahanap ng hustisya. Isa pang kagiliw-giliw na kaso ang tungkol kay Anna Kay na nagawang idokumento ang kanyang karanasan sa isang talaarawan habang nakakulong sa isang kampo malapit sa Stuttgart. Ang talaarawang ito na natuklasan ng kanyang mga inapo noong 2011 ay naglalaman hindi lamang ng mga detalyeng pang-aabuso na kanyang dinanas, kundi pati na rin ang kanyang mga pagsisikap na mapanatili ang kanyang dignidad. Sa isang bahagi ng kanyang isinulat, sinabi niya, "Iniisip nilang mahina kami, ngunit bawat araw na ako ay nabubuhay ay isang munting tagumpay na hindi nila maaaring kunin sa akin." Sa mga nakalipas na dekada, sinimulan ng ilang bansa na kilalanin ang pagdurusa ng mga kababaihang ito. Noong 1977, inilunsad ng Russia ang isang inisyatiba upang idokumento ang mga testimonya ng mga nakaligtas sa digmaan, kabilang ang mga bilanggong babae. Bagamat huli nang dumating ang proyektong ito, nagbigay ito ng pagkakataon sa maraming kababaihan na sa wakas ay maibahagi ang kanilang kwento. Ang testimonya ni Vera S., na naitala bilang bahagi ng proyektong ito, ay nagbubuod sa damdamin ng maraming nakaligtas. "Pinalaya kami, ngunit kinalimutan kami ng mundo. Ayaw nilang marinig ang aming kwento dahil ito ay hindi komportable. Ang nais ko lang ay maalala nila ang aming pinagdaanan." Ang kwento ng mga bilanggong babaeng Sobyet na nabihag ng mga Nazi ay nananatiling isang sugat sa kasaysayan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Bagamat may ilang pagsisikap upang bigyang pugay ang kanilang sakripisyo at pagdurusa, marami pa rin ang kailangang gawin upang ganap na maipasok ang kanilang mga kwento sa pandaigdigang kasaysayan. Ang pananahimik na bumalot sa mga kababaihang ito sa loob ng maraming dekada ay hindi lamang nagpatuloy sa kawalang katarungan, kundi pinagkaitan din ang susunod na mga henerasyon ng ganap na pagkaunawa sa tunay na lawak ng kalupitang ginawa ng Nazi. Ang kwento ng mga bilanggong Sobyet na nabihag ng mga Nazi ay isang madilim na anino na bumabalot sa mga kalupitan ng digmaan at sa napakalaking halaga ng tunggalian sa buhay ng tao. Ang mga kababaihang ito na matapang na lumaban para sa kanilang bayan ay humarap sa hindi masukat na mga bangungot, pagkawala ng kanilang pagkatao, sexual na karahasan, sa pilitang paggawa at pagtanggi mula sa sariling bayan matapos silang mapalaya. Sa kabila ng lahat, ang kanilang katatagan, kapwa pisikal at emosyonal ay naging patunay ng kakayahan ng tao na harapin ang pinakamatinding pagsubok. Ngunit sa loob ng maraming dekada, ang kanilang pagdurusa ay pinatahimik ng kahihiyan, dungis, at ng mga prioridad ng isang piling kasaysayang may pinipiling alalahanin. Ang mga krimeng ginawa laban sa kanila ay hindi nabigyang pansin sa mga hukuman at ang kanilang mga kwento ay itinabi sa opisyal na salaysay ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ngayon, makalipas ang higit sa 80 taon, ang pagkilala sa kanilang sakripisyo ay hindi lamang isang hakbang tungo sa makasaysayang hustisya, kundi isang mahalagang bahagi rin ng ganap na pag-unawa sa mga kalupitan ng digmaan. Ang kanilang mga tinig, bagamat huli ng narinig, ay nagpapaalala sa atin na huwag kalimutan. Ang alaala ng mga kababaihang ito ay isang aral mula sa nakaraan, isang hindi mapapawing marka ng kasaysayan na nababalot ng matinding dilim, kawalan ng pag-asa at kalungkutan. Ngunit isa rin itong babala sa maaaring mangyari muli kung hahayaan nating manaig ang kawalan ng pagkatao at karahasan ng walang paglaban. Ang natitira na lamang na dapat gawin ay ang magkaisa tayong lahat at parangalan ang kanilang katapangan at pagdurusa.
alalahanin sila bilang isang sagisag ng paglaban sa isa sa pinakamadilim na kabanata ng kasaysayan ng sangkatauhan.